And hello guys, malapit na ang Pasko at bagong taon. At ikaw ay nagbabalak bang bumili ng ginto as investment, regalo kay misis, kay sa kaibigan, sa katrabaho, or sa pamilya mo? Kung interesado ka, this video is for you dahil tuturuan ko kayo paano mag-compute ng labor cost, ng material cost, para yung gold value nyo, alam nyo kung gaano kahalaga. At ang importante sa lahat is yung siyempre maging wise ka sa pamimili ng ginto. So kung ready ka na, mag-ready ka lang ng papel, ballpen, at saka calculator dahil sa video na to magkakaroon tayo ng basic mathematics. So sa resibo na to, ito yung magiging basis natin sa vlog na to. Para item ng gold na to is nasa 18 karat gold. And yung gold rate that day nung nabili ko, nasa 368.5 dirhams. So ang gross weight nung accessory is nasa 1.8 grams. Cost nung item or nung singsing na nabili ko is nasa 765 dirham. Ang gold rate is nasa 5%. So para makuha natin yung item value without the VAT, so i-multiply mo lang yung cost ng gold na nabili mo, which is 765 multiplied by 5%, 38.25 dirhams, which is yun yung ating VAT value. So sa VAT value, i-less mo siya sa cost ng item mo, which is 765. So makakuha ka ng 726.75. Ibig sabihin, ito yung value ng gold mo without the VAT, without tax. So i-compute naman natin yung gold value ng accessory. So ang gold rate natin is nasa 368.5 dirhams at i-multiply natin yan sa 1.8 grams. So magkakaroon tayo ng value or ng cost of 663.3 dirhams. So i-deduct mo lang yung 726.75 dirhams, yung item na walang VAT, sa gold value which is 663.3 dirhams. At makakakuha ka ng 63 dirhams na labor cost. Ito yung total labor cost para sa 1.8 grams lamang. I-multiply mo lang yung 63 dirhams sa 1.8 grams or yung grams or yung weight, net weight ng inyong accessory or gold na nabili. Ito ay nasa 35 dirhams per grams. So ganun lang siya kadali kino-compute. Even ikaw mismo sa calculator, kaya mo siyang gawin kahit walang pen and paper once na nasanay ka na sa pagko-compute on the spot. So, if hindi mo na-guess yung video about sa ating computation, ulitin nyo lang po para makita nyo yung flow ng ating computations. So, kung nakarating ka na sa part ng video na to, maraming salamat sa inyong panonood. And sana naintindihan nyo yung ating basic computation sa pagkuha ng labor cost, ng material cost, and yung other costing na ginawa natin. So, moving forward, ito yung ating tip number 1. Always do canvassing sa mga shops na pinagbibilan mo ng ginto. It's fine, huwag kayong mahihiya dahil okay lang naman makipagtawaran when it comes to buying or purchasing an item. Lalo na kung ikaw ay nag-i-invest ng ginto na pupunta ka sa isang shop, mag-i-inquire ka, then magko-compute ka to not only check yung computation ng labor cost ng isang company, but yung syempre maging aware ka sa takbo ng market, aware ka about dun sa store or dun sa company na nagbebenta ng gold, and yung trust is mabuild up mo dun sa seller, and syempre and possibility na baka mabigyan ka ng special rate or ng huge discounts. And lastly, magkaroon ka ng good comparison and idea and knowledge about sa gold market. Ang sumunod naman is always do your computation. Malaking factor yon para sa mga tao or kayo na nanonood ng video na to, magkaroon ng knowledge para hindi kayo magulangan, hindi kayo maisahan. And syempre, knowledge na rin yon and experience para sa next na bibili kayo ng gold, makakuha kayo ng huge savings na pwede nyo pang magamit or ma-spend sa ibang expenses na kailangan ninyo. So, ang sumunod na tip naman natin is always check the current or latest gold rate whenever you're planning to buy a gold. Kahit anumang shops, nasa Pilipinas ka man, Dubai, or kahit saang bansa. Kasi ang gold rate is napakalaking factor niya. Super laki ng rate ngayon ng gold, and yung pagtaas ng gold rate, super laki ang increment niya every day, every month. Pero para hindi kayo mabigla sa budget na nakalaan para dun sa gold or sa investment na balak niyong bilhin. Alternatively, may mga shops naman na nagbebenta na fix ang price. So madali lang siya makuha yung costing nun para makita niyo yung labor cost or yung kanilang overhead na pinatong doon sa accessory. Kunin nyo lang yung current gold rate, type of carat of gold yung accessory, either 18, 21, 22, 24, and so on. Net weight ng accessory. So, based dun sa video na napanood nyo earlier, makukuha nyo na yung computations dun sa labor cost at saka dun sa gold value. And ang sunod tip naman natin, whenever na bibili kayo ng gold, always expect, or it's like a rule of thumb, na ang easy to medium scale design ng mga accessory, regardless kung singsing man yan, bracelet, hikaw, or necklace, expect a lower labor cost
And complex design at first sight, for sure is malaki ang labor cost nila dahil ang molde, ang workmanship, and yung professionalism ng technician na gagawa is syempre mas mahal. Next, ang sumunod naman natin is ito magiging apektado to sa lahat ng mga consumer, especially mga kabayan natin na mahilig mamili ng ginto. Always iwasan ang love at first sight, especially kung ngayon ka lang or bago pa lang sa pamilya ng gold and hindi ka nagka-canvas. Pero syempre, kailangan mo din maging wais about sa budgeting mo whenever you're buying a gold. Ito, lagi ko na nakakalimutan, promise. Lagi kayo magdala ng cash. Cash is very powerful when you're buying gold or siguro sa ibang investment. Dahil syempre, on-spot cash yun. Pwede mong i-spend kagad. And when it comes to bank, dito sa Dubai, there is 2 to 3% bank charges fees na i-charge nila sa store. It's okay na magbayad pala ka ng credit card kasi naman makakuha ka ng points, ng privileges dun sa bank itself. But whenever you're purchasing gold sa mismong shop, kailangan mo din bayaran yung 2 to 3% na bank charges or bank fees na bibigay sa ng stores. May mga ATM shops din naman sa Gold Souk. However, sa dami ng namimili ng ginto everyday, ang haba ng pila. Nasa counter na ako noon, naubusan ng cash yung machine. So, hindi ko nabili yung gold na gusto kong mabili that day. And the following day, nagtaas yung gold rate. And syempre, huwag kang mahiyang humingi ng Discount or ng tawad kasi normal lang naman yan whenever you're purchasing. And that's a good factor na makasave ka ng money instead of hindi ka hihingi ng discounts and that you just swipe or pay kung ano man yung cost ng item na gusto mong bilhin. Ito, lately ko lang nalaman this year na matagal na rin ako nagpapasyal sa Gold Souk. Lately ko lang nalaman kay kabayan mo, siya mismo nagkwento sa akin na hindi lang pala sa labor cost sila kumikita. Pag bumili ka ng gold, tapos kukupitin mo yung labor cost, then makikita mo 35 dirhams yung patong nila or whatsoever. Doon ko lang nalaman na kaya pala sila nakakapagbigay ng malaking discount. Kasi hindi lang sila doon pala kumikita. Kumikita sila ng extra dahil nakakabili sila ng gold at a lower price. So what I mean, for example, ang gold rate natin is nasa 368.5. Pero kung si mismong store ay bibili ng gold sa mismong gold market or sa black market or kung sino man supplier nila, hindi same price ang nakukuha nila na 368.5. Ang sabi ni kabayan sa akin noon, ang kwento niya sa akin, nakakuha sila ng up to 50 to 100 dirhams per gram discount. So, super laki nun. Kaya dun sa tip na binigay ko sa inyo, huwag kayong mahihiya na humingi ng discount. Kasi dun pa lang sa gold rate is malaki na yung kinikita nila. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you in the next vlog. Goodbye.